Ikaw ba'y nakagapos sa tanikala ng kahapon? Ikaw ba'y nakakulong at di makalipas sa panahon? Bakit di ka lumaya? Bakit di ka lumabas? Kung hindi, ang buhay ay mistulang sirkulong bibihat sa'yo. Sa kanan. Seres na corda. Seres na corda. Hoy, Garpon! Ikaw na! Maari mo bang bitawan ng dalamot na corda? Hindi yan susunod. Hindi niya yan bibitawan. Eh, may sira yan eh. Ay! Ang sakit sa mata, ha? Pihit sa kaliwa. Ang sabi ko'y kaliwa. Ngayon sa kanan. Saan? Sa kanan. Sa kanan, Ceres. Hoy, magsitigil kayo! Magsitigil kayo! Patigilin mo sila! Nakita niyo siya? Narinig niyo ang boses niya? Ang galing kumanta, no? Diba? Parang anghel. Oh, asan na siya? Asan na siya? Ang bango. Amoy bulaklak. Ganito yung amoy ng unang regalong pabango sa akin. Baho. Amoy ikmo. Mabango yan kanina habang nasa kamay pa ng walang malay. Pero dinampot na at inamoy ng masamang babae. Kaya ayan, nag-amoy ikmo. Kasi hinawakan ng babaeng makapalang apo. Huwag kang manlait. Hindi ako masamang babae. Anong hindi? 16 ka pa lang na nakalagkad ka na ng kung sino-sinong lalaki. Nung 11 ka, hindi ba't sumama kang magtanad kay Berting? Na balitang tatlo-tatlo ang asawa. Magmula noon, itinakwil ka na namin ng tatay mo. Nagbalik ako sa inyo at sa tatay noon. Humingi ng tawad. Pero pinalayas niyo ako. Matigas kayo kahit nagpapakumbaba na ako. Hindi niyo pa rin ako tinatanggap at pinapatawad ng itay. Dahil wala kang kwentang anak, sa laula ka, baboy. Kayo ang walang kwentang magulang. Sa halip na sagutin niyo ako sa aking pagkakalunod, lagi niyo ba akong inululubog sa kasalanan? Huwag kang manunumbat. Naghahanap ka lang ng katuwiran upang mapagtakpan ng iyong mga pagkakamali. Nang mabalitaan ng tatay mo na sumasayaw ka sa club ng halos hubot-hubad, inatake siya sa puso at namatay ng dahil sa kahihiyan. Ikaw ang pumatay sa iyong ama. Ginawa ko yun dahil wala na akong mapuntahan. At pagkatapos mong sumayaw, pinangatawanan mo pa ang pagiging masamang babae. Ayoko nang marinig yung mga salita na yan. Naging isa ka ng babaeng bayaran kung kani-kanino kang lalaki sumasama. Pilipino, Hapon, Bombay, Arabo, Canadian. Nandidiri ako sa'yo. Nandidiri ako sa'yo. Nakita niyo na? Di mahalin nga ang babaeng yan. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 15, hindi niyo ba alam na kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin niyo ba ang bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi, di ba? Hindi! Ang katawang yan ay kasumpa-sumpa dahil nilamog na ng labis na pagnanasa ng laman. Nilunod ng kung ano-anong masasamang bisyo, nilapastahan ng templo ng banal na espiritu. Kaya layuan niyo ang babaeng yan! Layuan niyo ang babaeng yan! Mawalang galang na. Hindi pa ako tapos. Nagsasalita pa ako. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9,
Hindi niyo ba alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag niyong dayain ang inyong mga sarili. Sino ba ang hindi makasalanan dito? Ako! Ligtas na ako sa impyerno. Matulungin ako sa kapwa. Hindi ako magnanakaw. Hindi ako pumapatay ng tao. At lalong hindi ako nagbebenta ng sarili kong katawan. Magtanong-tanong kayo kung kanino. Marami akong natutulungan. Oo, nagbibigay pa siya ng abuloy na 1,000 sa patay. Bakit? Nakakapag-shopping pa ba ang patay? Aanin pa nun ang pera? Okay, totoo yan. Doon sa mga naiwan ng namatay. Hindi doon sa patay, tanga. Aba, at hindi lang yun. Namumudkod pa yan ng mga dalagan like corned beef, saka mga rice, noodles, sa mga batang kalye. Paano nalaman? Di nakita ko sa dyaryo. Pinadyaryo niya. Nabasa ko pa nga, ang butihing asawa ni Pastor Abe San Pedro, isang tunay na alagad ng Diyos. Sinong Pastor San Pedro? Pastor na ba ngayon si San Pedro? Oo, andun sa dyaryo, kasama siya. Kasama si Magdalena. Inabot nga ang mga dalagat bigas at sa mga bata. Saka nagpa-picture pa yan kay Miracle Litrato, no? Tapos sa kabilang page, andun ang litrato ni na Daniel at Catherine. Hello, love! Ako nagpalagay ng picture na yon. Ang asawa ko ang dapat na maging huwaran ng lahat ng pastor dito sa Pilipinas. Pag sikat siya, sikat ka syempre. Ang asawa ng pastor ay isang timawa. Uhaw sa publisidad. Sabik siya maglagay sa dyaryo upang ipadwadbaran ang mga mabubuti daw niyang pagkakagawang gawa. Puy! Palabas! Puro palabas lang yun. Pawiin mong sinabi mo, babaeng bayaran. At babae ka rin bumabayad ng literista upang kunin ng litrato lahat ng tulong na pinamamigay mo sa mahirap. At hindi lang yan ha, lagi pang may nakabuntot na taga-makeup. Baka nga lumalabas pa na makita bang kanyang mukha sa litrato. Puti, hindi na po yan! Hulaan ka! Sinungaling! Sinabi sa ikapitong kabanata ni Juan, sa talata 18, ang nagsasalita ng sagana ng kanyang sarili ay nag-aangad ng parangal siya. Ngunit tapat at matuwid ang sino man naghahangad na maparangalan ang pagsugo sa kanya. Psst! Abe! Umabot na ng 100,000 ang koleksyon. 4 na milyonaryong incheck ang tumanggap sa Panginoon. Praise the Lord! Yung isa, nirigaloan pa ako ng singsing na brilyante. Praise the Lord! Yung isa naman, inabutan ako ng 2 ticket going to Europe. Praise the Lord! At yung isa, si Mr. O, nangako magpapadala sa atin ng Smart TV. Praise the Lord! Yung brilyante kong singsing, isusuot ko sa service at 1 linggo para makita ni Sister Mirna at Sister Happy. Piruin mo, Abe, 100,000 yun. 40% doon, nakapangalan sa'yo. Hustuhin mo ng 70. Ganon na ang halaga ng kulang natin para magpa-down payment sa Tesla ni bebenta ni Brother Johnny. Praise the Lord! Mga hipokrito, nililinisin niyo ang labas ng tasa at ang pinggan. Ngunit ang loob nito ay puno ng nahuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. Abe! Ano ang ipinahihiwatig ng pangungusap na ito ng Panginoon sa atin, mga kapatid? Ang pagkunwaring pagpapakumbaba ay pagmamataas sa paningin ng Panginoon, sapagkat tanging siya lamang ang nakakakita ng tunay na nilalaman ng ating mga puso. Hindi natin maaaring linlangin ang Diyos. Abe! Ano ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Hoy, Abe! Sapagkat ang
sino man nag-aangat sa kanyang sarili ay ibinababa ng Panginoon, at ang nagpapakumbaba naman ay kanyang itinataas. Abe! Napahiya ka, no? Ipinagmamalaki mong asawa ka ng pastor. Ikaw naman itong batik sa pangalan niya. Ipokrita! Ipokrita! Pweh! Ay, bastos ka? Nakapanliliit. Bastos! Heto, basahin mo. Nakasulat. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matutuwid. At ang masasama naman sa matutuwid ay nagagalit. Nagagalit ka sa akin dahil kampon ka ng dyablo. Masamang babae. Naku, baka may AIDS ka pat mahawa mo ako. Ikaw! Dolores? Dolores? Gising! Gumising kayo! Gumising kayo! Nandiyan si Elias. Tulungan ninyo ako. Magsigising kayo. Sinong Elias? Ang asawa ko. Itago niyo ako. Itago niyo ako. Dolores? Itago ninyo. Sabi ako eh. Huwag ninyong sabihin nandito ako. Elias! Wala raw siya dito. Sira ka talaga, baliw! Ikaw ang baliw. Nangungupit ka ng pera sa iglesia, no? Hindi totoo yan. Yes, denial queen ka talaga. Shh! Tumahimik kayo. Dolores? Bakit pa takot na takot ka sa asawa mo? Dolores, patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako. Patawarin mo na ako sa aking mga nagawa sa'yo. Hindi ako naniniwala sa iyo, Elias. Mahal kita. Sinungaling! Nakita mo to? Ayan! Ayan ang katibayan, hindi na kita dapat pagkatiwalaan. Sinungaling ka, hindi mo ako mahal. May mahal bang sinasaktan at binubugbog halos araw-araw? Ginagawa ko lamang yun tuwing nakakainom ako. At araw-araw kang nakainom, araw-araw kang lasing. Gabi-gabi nakatulugan ko na lamang sakit ng katawan, bunga ng mga pasad, gulpi sa aking katawan. Paggising ko sa umaga, hindi na tao ang tingin ko sa lalaking katabi ko, kundi isang halimaw. Ilang ulit na ba ako nagmamakaawa sa iyo? Elias, tama na! Tama na, Elias! Sumabag ka sa akin. Pero hindi ka nakikinig. Hindi ka marunong maawa. Gusto kong sisihin ang panahon kung bakit niya ako pinabayaan tiisin lahat ng paghihirap na yun. Paano ko ba makalimutan ang araw na nagalit ka sa akin at saka mo pinasok ng sigarilyo ang hita ko? At doon ka nagkarin mo ako ng halos ubad sa kalye na masira ko ang TV at hindi ka nakapanood ng championship game sa basketball. Nung sinipa mo ako sa sikmura na hindi ka agad nakuhang sundin ang lahat ng utos mo sa akin. Ganun ba ang mahal? Ni pirasong dangal, wala kang itinira sa akin. Kaya pinatay na kita sa puso ko, sa isip ko. Wala kang naiwang alaala sa dibdib ko, kundi puro galit. Galit na nilate ang puot ko sa iyo, gaya ng mga pilat na iniwan mo sa katawan ko. Pinagsisihan ko ng lahat ng Dolores. At gusto ko nang bumalik sa iyo. Nakita ko ng lahat ng mga pagkakamali ko. Ang lahat ng aking mga pagkakasala. At pinagsisihan ko ng lahat iyon.
Humingi na rin ako ng kapatawaran sa Diyos. Magmula nang tinanggap ko siya ng buong puso bilang tagapagligtas at Panginoon. Binuksan niya ang aking mga mata at ipinakita sa akin kung gaano kakabuting asawa dapat na ikarangal ng kahit sinong lalaki. Nangako ako sa kanya, iingatan kita, mamahalin, ilalapit sa kanya. Inangkin ko ang lahat ng pagkakasala ko bilang lalaki at isang asawa. At ngayong nagbabalik loob na ako sa Diyos, nais kong magbalik loob na rin sa isang asawang sinaktan ko ni Uragan ng lalaki. Hindi kita mapapatawad! Hanggang sa huli-hulihang hiningang tataka sa dibdib ko, hindi kita mapapatawad. 6 na taong pagsisilbi ko sa kanya. 6 na taong pagtitiis. Binusamos ang sarili ko dahil sa pagsunod lamang sa sinabi ng itay sa akin. At kayong mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Nasikmura ko lahat ng pagkalaki at pananakit sa akin. Sobra-sobra na ang pagpapasakop ko sa isang walang kwentang asawa. Mabuhay ang mga babae! Ibagsak ang lahat ng mga lalaking dominante! Mabuhay ang mga babae! Shh! Makinig kayo. Sa 1 Peter chapter 3, verse 7, ang sabi, at kayong mga lalaki, pakitunguhan nyo ng mabuti ang inyong mga asawa, sapagkat sila ay mahina. Nagpakumbaba na ang iyong asawa, Dolores. Humingi na sa iyo ng tawad sa iyo. Tinanggap na niya ang Panginoon bilang kanyang takapagligtas. Ano't nagmamataas ka pa rin, Dolores? Buhayin mo siyang muli sa iyong puso. Kung nakuha mo magpasakop noon sa Diyos, ngayon pa bang alam na niya ang kalahagahan ng isang asawa sa kanyang buhay? Iniwan niya kami ng aking anak. Sumama siya sa ibang babae. Pinabayaan kami ni Elias noon. Paano pang maghihilom ang aking sugat? Pakikiapid! Maliwanag na pakikiapid ang ginawa ng asawa niya. Noon pa yon, Dolores. Bumalik na sa iyo ang iyong asawa upang magsimula kayong muli. Buuin muli ang inyong pamilya. Hindi na siya ang dating Elias na nagpahirap sa iyo. Bagong tao na siya ngayon, Dolores. Hibang ka ba, Abe? Paano kung umulit? Paano kung layasan siya ulit? Ang mga lalaking kagaya ni Elias, dapat tinuturuan ng leksyon. Sinabi na rin sa unang sulat ni Pedro, at kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, ang sino man sa kanila na mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa iyong magandang asal, hindi kayo kailangang magpaliwanag pa sa kanila. Anong chapter yan? Anong verse? Bakit pag hindi mo na lamang ikwenta sa liig mo yung Bibliyang yan? Sabi sa inyo, stupido. Gusto kong matawa. Oy, babaeng bayaran, huwag kang makialam. At babae ka rin bayaran. Masama ding babae ang asawa mo, pastor. Ang pagkakaiba namin, ako nagpapabayad. Siya hindi, pareho lang kami nakikiapid. Sabihin mo nga sa amin, pastor, sapat ba yung iniisa-isa ang mga nakasaad sa Biblia? Gayong ang bumibigkas naman ay may tinatagong bulok sa loob niya. Ikaw, babaeng mapanghusga at mapagmalinis, nakikiapid ka rin naman. Hindi ba? Hindi ba? Bulok ka rin sa loob. Hinuhusgahan mo kaming lahat samantalang ikaw naman ang dapat husgahan dahil malaki kang kasiraan sa pangalan ng asawa mong tunay na alagad ng Diyos. Hindi ba? Hindi ba? Abe, ipagtanggol mo ako. Abe, hindi alam ng babae niya ang kanyang mga sinasabi. Matagal na kitang napatawad, Magdalena. Pinatawad na kita. Hindi pa nga
siya nagsisisi, pinatawad mo na. Kagaya ng ginawa ni Elias kay Dolores. Nagpapakumbaba na si Elias, pero ang babaeng ito mapagmataas. Pinagtatakpan ng kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng pagpupuna sa pagkakamali ng iba. Taksil din naman. Mapagkunwari ka talaga, Magdalena San Pedro. Abe, ipagtanggol mo ako! Abe! Abe, wag mo ko iwan! Abe! Sabi na, kapisote yan na stupid yan eh. Mapagmalinis, taksil, Mapanghusga! Tama na! Tama na! Oo, inaamin ko. Nakiapid ako. Sumuko ako sa pita ng laman. Noong una, takot na takot akong gawin ang hindi dapat dahil ang asawa ko daw ay pastor. Kailangan makita ng lahat na isa akong banal. Hirap na hirap ako dahil babalagbunga lamang ang lahat ng yon. Pero dapat kong gawin dahil pastor daw ang asawa ko. Bakit? Kala niyo ba? Ganun kadali ang maging asawa ng isang pastor? Madali bang maging kaagaw sa pagmamahal at panahon ng inyong asawa, ang Diyos? Hindi pa ako handang ipaubaya ng buong-buo ang asawa ko sa Diyos. Pero sabi niya, yun daw ang tawag sa kanya. Doon daw siya nilagay. Pero kailangan namin siya ng aming anak. Pero doon nga siya nilagay ng Panginoon. Sa ganong gawain, tungkulin mong sumunod sa kanya at tulungan siya. Mabuti ka pa nga, may tapos sa Diyos ang asawa mo samantalang ako. Ikaw magsisilbing anino sa likod ng asawa mo. Ang ama ko, isa siyang lalaking may puso para sa Diyos, parang si David. Isa siyang misyonaryo kung saan siya nakarating at bawat lugar na kanyang puntahan, naroon ang aking ina. Matyagang umaalalay sa kanya, katulong niya sa pagdarasal. Magkatulong silang nagtuturo at naghahasik ng ebanghelyo sa maraming puot. Hindi ba dapat ganun ka rin? Narinig ko na naman ang salitang yan. Dapat ganito, dapat ganon. Sawang-sawa na ako maging anino ni Abe. Ayoko na. Paano ka nakiapid? Paano ka nagtaksil? Sa isang hindi mananampalataya, sa pinsan ng asawa ko. at pinagtakpan mo ang iyong kahinaan sa pamamagitan ng panlalait ng kapwa mo? Sa walang humpay na panghusga at pagduduro ng iyong sarili sa mga nadarapa at nasusubsob? Ginamit ng Diablo sa akin ang lalaking yon. Ginamit siya ng Diablo para ako tuksuhin. Para ako pagtaksilan si Abe. Uy, huwag mong sisihin ng Diablo. Ganyan-ganyan si Eva noon. Sinisi ang Diablong nanukso, imbis na ang kanyang sarili. Nagpapalusot lang yan. Isang magandang dahilan ang Diablo para makapagpalusot. Ang totoo niyan, ikaw ang ginagamit ng Diablo para sirain ang iyong asawa. Tumahimik ka, baliw! Pwede tumahimik. Narinig ninyo na noon una inuutos sa mga tao, huwag kayong makiapid. Madalas kaming nagkikita noon. Patagho. Kapag kasama ko siya, nawawala na sa isip ko si Abe. Hindi raw ako liligaya sa piling ng isang pastor na walang pera. Kung ang iyong kamay ay siyang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo't itapon. Ilang ulit ko na bang tinangkang iwan si Abe, pero tuwing tititigan ko ang mga mata niya, parang nakikita ko ang Diyos na umuusig sa akin. Mabuti pang mawalan ka na ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ng iyong katawan itapon sa impyerno. Ayoko mapunta sa impyerno! Ayoko mapunta sa impyerno! Paiging
Ikot-ikot, pasikot-sikot, isa pa ay nakalimot, buhay na puro gusot, puso'y tila nilimot. I-adjust sa Ipag-adya saan? Ano ang salitang tutugma sa nilimot? Takot? Ipag-adya sa takot? anong tutugma sa takot? Lungkot. Ipag-adya sa lungkot. At ano ang salitang tutugma sa lungkot? Imbot, pag-iimbot, Ano naman ang matutugma sa salitang imbot? damot. Pansinin ninyo ang mga salitang inyong naiisip na pagtugma-tugmain. Takot, lungkot, imbot, damot. Ay, saan? Saan yun? Diyan gumagalaw ang inyong mga isip. Diyan ang kumukulong sa inyong mga damdamin. At unti-unting pinapatay ang inyong pag-asa at pananampalataya. Sino ka? Magpakita ka. Anong pananampalataya ang iyong sinasabi? Ako si kumbiksyon. Ang inyong kumbiksyon. Takot, lungkot, imbot, damot. Sige nga, alin dito ang makakatulong sa inyong pananampalataya? Ano ang sinasabi mong pananampalataya? Ang mga ito ang naglalayo sa inyo sa Diyos. Takot, lungkot, imbot, at damot. Ha? Diyos? Anong Diyos? Walang Diyos. Ang Diyos na nakikilala ko ay aking mga paniniwalang panindigan. Mga panindigan at prinsipyong pinaglalaban. Ang aking Diyos ay ang kalikasan. Siya nga ang gumawa ng kalikasan, ano? Ang aking Diyos ay ang sangkatauhan. Siya rin ang may gawa niyan. Ako ang Diyos ng aking sarili. Siya rin ang lumikha sa iyo, baliw. Tama siya. Huwag mong patulan yan. Baliw siya. Pinanawa na ng katinuan. Pero hindi pa pinanawan ng pag-asa. Ha? Bakit mo alam? Napapasok mo ba ang kanyang isip? Oo. Dahil pinapasok niya ako. Hindi kagaya mo, sarado ka. Dahil hindi ako naniniwala sa Diyos na tinutukoy mo. Kung mayroon ng Diyos, bakit patuloy na naghihirap ang mundo? Bakit walang kapayapaan ng tao? Dahil tao na rin na nagpapagulo at nagpapahirap sa daigdig. Anong pruweba mo? Ikaw, Ako? Bakit ako? pinagulo mo ang iyong isip, Miriam. Marami kang tanong, marami kang reklamo, marami kang galit sa mundo. Lahat sinisisi mo. Ang kapwa mo, ang sistema, ang kapaligiran, ang batas ng Diyos, at ang batas ng tao, maliban sa iyong sarili. Ha? Anong kasalanan ko sa pagkakaroon ng polusyon? Nagtatapon ka rin ng basura sa ilog. Pinanonood mo putulin ng mga puno. Hindi ko rin kasalanan ang paghirap ng bayan at brownout, ang sunod-sunod na patayan at nakawan, ang pamumulitika ng mga ihode. Oops, careful. At ano ang dapat isisisi sa akin sa pagputok ng bulkan? Ang pagkakaroon ng digmaan ng kung ano-anong kaguluhan. Hindi ko naman kasalanan yan ah. Bakit ko sisisihin ang aking sarili? Sa tingin mo ay may magagawa ka pa? Meron. Magreklamo ka. Wala. Wala na akong magagawa. Hindi ako ang presidente para problemahin at pag-isipan pa ng solusyon sa mga problemang yan. Kaya huwag mo nang ipilit sa akin mayroong Diyos. Tinawag mo ba siya? Bakit ko siya tatawagin? Para ano? Para bumaba sa lupa galing sa langit. Yun ang turo sa amin noon pa, nasa langit daw ang Diyos. Naniniwala ka? Hindi nga ako naniniwala sa Diyos. Hindi mo siya tinawag ni minsan? Hindi nga naniniwala, no? Naniniwala siya. Alam kong naniniwala ka, Miriam. Itinatanggi mo lang sa iyong sarili. Merong isang Diyos na maaaring tumulong at lumutas sa mga kaguluhang ito. Dangan lamang hindi mo siya tinatawag. Hindi ka nagdarasal.
Ipinadasal mo na ba ang polusyon, ang kahirapan, ang brownout, ang tagutom, ang mga digmaan? Ipinagdasal mo ba ang patuloy na pagsubsob ng iyong sariling bayan? Bakit mo ba sa akin ipipilit ang pagdarasal? Hindi nga ako naniniwala sa sinasabi mong Diyos eh. Kung mamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Lulutang ka lang ba sa hangin? Mabubulok ang katawang uuriin at babalik sa alabok. Kung gayon, naniniwala kang nanggaling ka sa alakabok. Oo, Naniniwala kang hangin lamang ang humigos sa iyo upang maging tao? Nilikha ka ng Diyos, Miriam. Nilikha ka niya sa kanyang kaanyuan. At di mo kailanman maaaring itakwil ang isang kapangyarihang pinagugutan mo ng iyong anong buhay. kung totoo mayroong isang Diyos, bakit niya ako pinabayaan? Inuulit ko ba siyang tinawag noon nang magkasakit ang aking asawa at agaw buhay siya? Pagkatapos ay kinuha pa niya ang aking 2 anak, nalunod sila, at namatay sa kanser ang aking asawa. Iginatong niya lahat ng trahedya sa buhay ko. Tapos, sasabihin mo, tawagin ko siyang muli? Miriam, ang isang kawal na sugatan sa gitna ng isang digmaan ay mayroon lamang 2 bagay na dapat pagpilian. Ang ituloy ang laban at magwagi, o ang hintayin ng kamatayan at hayaang sukulin siya at patayin ng isang kaaway. Anong iyong pipiliin, Miriam? Ang magwagi sa kaaway kahit sugatan ka? O magpatalo sa kanya at mamatay na walang kalaban-laban? Kayong nasa loob ng sirkulong iyan, makinig kayong mabuti. Kung ibig ninyong makalaya at makalabas sa bilog na yan, palayain ninyo ang inyong mga puso at espiritu sa takot, lungkot, pagimbot, at damot. Kung di kayo lalabas dyan, mapipilitan akong sunugin ang sirkulong ito. Kinulong ninyo ang inyong sarili sa inyong nakaraan. Iginapos ninyo upang iyong mga kamay at paa sa haligi ng inyong kaaway. Susunugin ko ito upang patayin ang patuloy na nabubuhay sa kanyang nakaraan. Masusunog ang sirkulong ito bago magkubli ang araw. Dahil hindi na dapat sikatan pa ng liwanag ang mga kalulungong alipin ng kanilang mga kasalanan. Ito'y babala, hindi isang mata. Isang babala, hindi isang mata. Susunugin ang sirkulo! Bakit kaya masusunod? Ano kung mamatay na hindi pa naririnig ang kapatawaran ng aking ina? Ina! Nasaan ka na, Inay! Palayain niyo na ako sa inyong poot. Inaamin ko ang nag-iisa akong makasalanan sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Ngunit lahat ng yun ay pinagsisisihan ko na. Hindi na maibabalik ng iyong pagsisisi ang buhay ng iyong ama. Pero may babalik pa rin ang pagsisisi ko ang pagmamahal niyo sa akin. Natatandaan niyo ba ang kwento tungkol sa isang anak na nagbalik sa kanyang ama matapos niyang maglaglag sa pagkakamali? Ipinaghanda pa siya ng matatabang baka at sila'y nagpiyesta, inay. Binuksan niya ang kanyang mga bisig upang tanggapin at akapin muli ang kanyang anak. Inay, dahil ang anak na yun, nagbabalik ako sa inyo at humihingi ng kapatawaran. Ayoko na magpaalipin sa isang bait na nakaraan. Alipin din ako ng nakaraang yan. Kinulong ng galit ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak na napariwara. Hinay, sa ngalan ni Jesus, na siyang nagbabawas at umako sa aking mga kasalanan. Sa bawat patak ng dugong inihugis niya sa mansiyan ng aking maruming kahapon.
Hindi ba't ang Diyos na pinagkasalahan ni Tina ay siya ring Diyos na nagpatawad sa iyo? Siya ring Diyos na tumubos ng iyong mga kasalanan? Pagpasdan mo ang iyong sarili, Nena. Nagmamataas ka sa iyong anak samantalang nagpapakumbaba ang sarili mong ama upang patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Patawarin mo na ang iyong anak, ina. Nagbabalik loob na siya sa iyo. Nagpapakumbaba. Huwag kang maging matigas. Sa buhay mo, hinugot ang kanyang buhay. Alang-alang sa Diyos na pinagkasalahan mong siya ring Diyos na nagpatawad at nagligtas sa akin. Tanggapin mo ang aking kapatawaran, anak. Lumabas ka na diyan, anak. Halika, abutin mo ang aking kamay. Ipagpipiesta ko rin ang iyong pagbabalik. Halika, kamtan mo ang pagpapatawad ko. Lumabas ka na diyan, anak. Halika na. Yan, umalis na siya. Iniwanan niya tayo. Tayo na lang ang masusunog. Ayaw kong masunog. Hindi ko pa nga nakikita ang anak ko eh. Hindi ko pa nga muling narinig ang kanyang mga tinig. Kailangan magkita muna kami bago ako masunog. May ibibigay ako sa kanya. Ito. Ano ba yan? Bakit hindi mo mabitaw-bitawan? Basta. Gusto namin makita. Hindi. Ayoko. Ano bang laman yan? Sige na, titignan lang namin. Titignan ko lang. Sige na, Ceres. Titignan lang namin. Hindi. Ayoko. Ano bang laman yan? Sige na, titignan lang namin. Wag. Wag. Huwag niyong kunin ang anak ko. Huwag niyong kunin ang anak ko. Ang anak ko. Ang anak ko. Narinig niyo? Tinig yun ng aking anak. Tinig niya yun. Wala kaming naririnig. Paano ba magiging anak yung nasa loob ng garapon na yan? Oo, anak ko. Dito ko siya nilagay noon. Takot ako humarap sa taong mayroong anak, pero walang ama. Isang araw, dito ko siya inilagay sa garapong ito. Ipinalaglag mo? Abortion? Magmula noon, hindi na ako natahimik. Parang lagi kong naririnig ang kanyang tinig. 6 na taon! 6 na taon na siya dapat ngayon! Pinatay ko ang aking anak at inilagay sa garapong ito. Dito ko siya nilibing. Pinatay ko ang aking anak. Wala na siya. Tahan na. Ceres, pakawalan mo na sa iyong isip ang iyong anak. Hindi mahuhusgahan ng usig ng iyong budhi ang kasalanan iyon. Wala na sa iyong konsensya ang pagkakautang mo, kundi sa Diyos, Ceres, at napatawad ka na niya. Hayo na, Ceres. Palayain mo na ang iyong sarili. Hanapin mo ang liwanag. Hindi lamang liwanag para sa iyong pag-iisip, kundi sa liwanag na iyon. Tatlo na lang tayo dito. Gugustuhin pa ba natin balikan tayo ni Conviction bago bumaba ang araw? Ayokong mamatay. Ayokong mamatay sa apoy. Gaya ng takot mong mapunta sa impyerno, hindi rin ganun na gusto kong kamatayan. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailanman hindi makakaranas ng kamatayan. Abe, pinatay ko ang aking sarili nang muli ako makipaglaro sa kasalanan. Ako ang pumatay sa sarili kong espiritu. Gusto kong mabuhay ulit, Abe. Para sa iyo at para sa Panginoon lamang. Matatanggap mo pa ba kaya ako? Ang Panginoon natin ay isang mapagpatawad na Panginoon at ang pagmamahal niya
kailan may hindi kayang patayin ng panahon. Bubuhay ka niyang muli para sa kanya at para sa akin. Sadyang dakila ang pag-ibig na kayang tumanggap at magpatawad. Pag-ibig na di nabumura ng pagkakamali o kahapon ng pagkasala. Pag-ibig na muling bumubuo sa wasak na puso at umaakay patungo sa liwanag ng buhay na walang hanggan. Dolores, halika na! Halika na! Sumama ka na sa akin. At halika! Halika na, Dolores. Kailangan kita. Kailangan ka ng iyong anak. Ayoko! Dolores, kailangan ka namin ng iyong anak. Sadyang dakila ang pag-ibig ng Diyos na kahit ilang ulit kang lumayo, hindi siya nagsasara ng pintuan. Ang kanyang mga bisig ay laging bukas, nag-aanyaya ng pagbabalik, ng kapatawaran, ng bagong simula. Dolores! Huwag mo akong iwan! Dolores! Huwag mo akong mag-iwan mag-isa dito! Nagmamatigas ka pa rin ba, Miriam? Hindi mo pa rin ba palalayain ang iyong sarili sa mga agam-agam? Hindi mo pa rin ba kikilalanin ng Diyos na naghihintay lamang ng pagtanggap mo sa Kanya? Lumabas ka na bago ko pasunugin ang sirkulong ito. Naghihintay na sa labas ng isang buhay na walang hanggan. Hindi! Hindi ako susuko sa kanya! Palabasin mo ako dito! Walang Diyos! Wag! Huwag niyo sunugin ang sirkulo! Wag! Huwag niyo sunugin ang sirkulo! Wag! Wag! Mapalad yaong ang mga pasuway ay pinatawad na ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang taong ang mga kasalanan ay nilimot ng Panginoon. Ikaw, ikaw na nakakarinig nito, pinalaya mo na ba ang sarili mo? Nagpatawad ka na ba? Tinanggap mo na ba si Jesus na iyong tagapagligtas?